Hello mga kumare, mga pare. So, from all over the Philippines, all over the world. Pero mostly, mga Pilipino lang Mga Pilipino lang makarelate nito. Lalo na yung mga Bisaya. Kasi I'm not good in speaking Tagalog. And I don't like speaking Tagalog. So, sa mga Bisaya na lang ni. So, nakita ninyo ako ang post about homily. About move on and letting go of your hatred, letting go of someone you love, letting go of problems, letting go of everything that worries you. So, and as a father, you have to let go so that you have a peace of mind. At the same time, magiging happy ka. Kasi pag puno ka ng hatred, puno ka ng sama ng loob, puno ka ng pagsisisi, puno ka ng duda or lahat na ng negative thoughts na sa'yo. Pag puro ka negative thoughts sa isip mo, masikip yan sa dibdib mga mare. Masikip yan sa pamumuhay, mabigat sa pamumuhay. Di siya magaan sa blessing. So dapat, para maging swertihin ka, you have to let go. You have to let go all the burdens, all the worries, and everything sa iyong mind, sa iyong heart. You have to let go. Kaya letting go is not a sign of weakness. Letting go is a sign of strong. Kasi strong ka na mag-deal mo na kahit na alam mo na deep inside, hindi mo kaya. Pero you have to do it to set you free. To give space para maging happy ka. Kaya alam nga namang dinadala mo yan hanggang mamatay ka. Yung mga sama ng loob dyan, mga hatred sa loob mo. So you have to let go. Especially sa mga tao na mahal mo. Yun ang pinaka mahirap i-let go, yung meron kang mahal na tao na hindi mo kayang i-let go kasi masakit. Pero there are times na you have to let go someone, lalo na pag yung someone na yun is not good for you. You know what I mean? It's not good for you. You had the right time you have the right love at the wrong time. Ganun na sa kanta, you had the right love at the wrong time. Parang you meet someone pero akala mo siya na pero di pala pwede kasi hindi kayo ang tinadhana at saka you're not meant to be kasi it's either he is committed to someone or you are committed to someone. Ganun, yung maraming mga tao na masasaktan dahil sa uros-uros na gugma na walay pulos. Okay? So, kana siya na love guys, muna siya ang dapat i-let go. Na makita ni mo wala kay future, sakit man sa imuhang buot, sakit man sa loob. Na i-let go mo yung tao na yun kasi mahal mo, masakit man, hindi mo kaya. Pero, paano mo makikita yung right guy para sa'yo kung hindi mo i-let go yung wrong guy para sa'yo? Diba? Alam nga namang mag-stuck up ka sa isang wrong na tao kung alam mo naman wala kang future. Bakit hindi mo bigyan yung sarili mo lang chance para makamit naman ng right guy, right woman? Diba? Kasi huwag natin ipilit ang hindi talaga para sa atin. Kasi there's always a way na mangyayari na pag hindi para sa'yo, hindi ukol, hindi bubukol. So, kahit anong pilit, darating talaga ang time na magkakahiwalay kayo. Kasi, hindi talaga ukol. So, that's for today. And, I hope yung iba dyan, nag-struggling about love life. Guys, you have to let it go. Let it go and move on. Move on with partner, move on without partner. It's okay. Okay lang maging solo. Sometimes, yan talaga ang destiny natin. Maging solo.
kasi naman naka sa wrong partner. Okay? Temporary love, temporary happiness. In the end, grabe ang karma. In the end, grabe ang ang sa Tagalog yan. Basta, sa Bisaya is ang kupuli. Diba? So, let go guys, let go for your happiness. Okay? Alam mo sino magiging masaya pag i-let go mo yung mga bad people? Si God. Si God ang magiging pinakamasaya. So, let God do the rest, all the planning, kung ano mangyayari sa buhay natin. Okay? He knows everything. So, God bless you all, everyone. Bye.